Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Mga kaibigan, hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa ng masigabo, masigla. Yan po nangyari na drama sa Senado. Yan po ay drama. Yan ay palabas. Kumbaga sa balita na mayroong isang tao na hold up, lumalabas, yan po ay yung tinaguriang hold up me. Sinet up mo ang iyong sarili para magkagulo ng mga paniniwala. Pero ang totoong agenda niyan ay akin pong ilalad sa inyo maya-maya. At bago ko po ilahad to, gagayahin ko na po yung ibang mga vloggers na kaya lumalaki ang kanilang mga subscribers ay sapagkat ibinibitin muna nila ang kanilang ibabalita at kinakailangan mag-subscribe, like, and share ka bago nila ituloy ito. Ganyan na rin po ang gagawin natin. Etong drama sa Senado ay nakakagulo ngayon sa buong Pilipinas at nagiging sanhi ng kahiyan natin sa buong mundo. Ito ay akin pong ipapaliwanag sa inyo, akin pong himay-himayin. Meron po tayong mga kaibigan ng mga media man na akin pong in-interview at nagpalitan po kami ng mga kuro-kuro. Kasama na po ang mga nakaibigan kong international war correspondents nung isa po ko sa mga napabilang na kaisa-isang Pilipino na nag-cover ng Middle East War nung yerahin ng Amerika ang bansang Iraq. Mag-subscribe muna po kayo. At may nagdag ako na hindi po nagagawa ng ibang vlogger. Abay, marami po nagtatanong kung paano na po makakabili nitong aking pong aklat. Itong A Country Run Like Hell. Isang bansa na pinapatakbong parang impyerno. Ang cover po niyan ay si Duterte. Ang author po niyan ay si ako. Nandito na po yung DPWH scandal as early as 2016. Medyo nakuha ko na po yan, nandito na po yan. Andito na rin po yung mga istorya nila Kian de los Santos at kung paano may lalagak ng Communist China ang isang mistisyo Pilipino in chief na si Bongo bilang senador at kung paano may sasama nito si Bato de la Rosa. Ang nagpunto po rito ay ang China. Ang kanila pong pagkampanya ay simple lamang. Nilagyan nila ang COMELEC. Kung sino sa COMELEC, hindi ko po alam. Pero kaya po nanalo sila dahil po dyan. At dyan po ay inulit nila noong 2022 elections. Nandaya po sila. Ang nakinabang dyan ay si Marcos at si Sara Duterte. Diyan po sa... Ngayon, saka na po natin pag-usapan yan. Ang atin po ngayon ay
kung paano natin masasawata o masasagkaan ito pong plano ng Communist China na guluhin mabuti ang Pilipinas para hindi matuloy ang impeachment ng kanilang manok na si Sara Duterte. Tao nila yan. Ang sabi sa akin ng aking kaibigan, correspondent, sa China, ang tingin nila, bilang na ang araw ni Bongbong Marcos, ang magiging Pangulo, whether we like it or not, ay si Sara Duterte. Hindi na po matutuloy ang 2020 elections. Yan po ay revolutionary government na. Pero in the meantime, ang ating po munang pag-uusapan ay itong Senado. Anong nangyayari? Sino pa magliligtas ng ating bansa? Ang ating mga senador dapat, kahit na nagkakahati-hati, dapat mararamdaman natin meron mga makabayan. Hindi lamang si Risa Hontiveros, hindi lamang sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto, paminsan-minsan Ping Lacson, at kung minsan mga kaibigan, nagkakaroon ng gatsalyan, nagkakaroon ng mga ilan, wala na po. Malayong malayo ang ating Senado ngayon. Ang ating Senado ngayon ay katawa-tawa para pong sabungan. Akalain ninyo, meron tayong senador nag-aaktong bad boy sa loob ng Senado, si Robin Padilla, mga kaibigan. Itong duwag na ito, na peke na Muslim. Pag Muslim ka, dapat kagalang-galang ka. Pag Muslim ka, dapat hindi ka humahanay sa mga tarantado, mga barumbado. Sinasabi pa bayani si Bato de la Rosa, idiot. Yan, sinabi ko po yan. Magdemanda ka, Robin, kung gusto mo. Ikaw ay stupido, ikaw ay moronic. Tignan mo lamang sa dictionary anong ibig sabihin ng moronic. Kasi alam ko hindi mo naintindihan yan. Idiot. Baka alam mo yan sapagkat mananalamin ka lamang pagka may nakita kang tao diyan. Yun ang ibig sabihin ng idiot. Ikaw yun, Robin Padilla. Sabihin mong kahit na sunugin ka, amoy Duterte ka. Namong kita, susunugin kita kung susinde sa'yo. At hindi bali na masuka-suka ako, amoy Duterte ka, basta masunog ka lamang. Sapagkat ikaw ay simbolo ng kahiyaan ng Senado. O ito para pwede mong idemanda ako dyan. Kung gusto mo, duwag ka, haram ka. Ikaw ay simbolo ng kabulukan ng senador sa panahon ito, Robin Padilla. Pangalawa, yan si Marcoleta. Pangatlo, Cayetano. Ano na nangyayari sa ating bansa? Bakit tayo may mga senador na ganito? Pangapat, Jingo Estrada. Panlima, Jesus is Lord. Joel is lying, J.I.L. Joel Villanueva. Yung mga yan, mga pangunahing ganyan, ay dapat ay masawatan natin. Dadagdagan pa ng Amy Marcos, mga kaibigan, Bato de la Rosa, Bongo, Cayetano, kabulok-bulukan ng Senado sa buong mundo, mga kaibigan, ang Senado ng Pilipinas. Ngayon, aking pong na-scroll kanina, nadaanan sa paghahanap ko sa YouTube ng mga balita, abay, nagpapanukala itong hindi panukala, pero nananakot itong si Pia Cayetano na sabi niya, magulo ng bansa, magulo ng mundo, kung gusto ninyo, mag-resign kami ni Alan Cayetano sa Senado. Go ahead! Hindi lang dapat mag-resign si Alan Cayetano. Dapat mag-harakiri kung meron pa siyang konting dangal. Kaso hindi po mangyayari yan.
walang dangal, zero dangal ang karamihan ng ating po mga senador. Wala nang delikadesa, mga Robin Padilla, Marcoleta, Amy Marcos, Jingo Estrada, Bato de la Rosa, Bongo, Cayetano. Abay, wala na pong delikadesa yan. Hindi na rin nahiya, wala na sa kanila yung pagkahiya. Sa mabilisan salita, mga walang hiya. Ganun pa man, kung nananakot ito si Pia Cayetano na siya mag-resign, go ahead, dalian mo, Pia Cayetano. At ikaw, Alan Cayetano, dapat mag-resign ka. Mga wala kayong delikadesa, walang dangal, walang kahiyan. Cayetano, magkapatid. Pia Cayetano, Alan Cayetano, hindi lamang dapat mag-resign. Dapat dyan kay Alan Peter magharakiri para magkaroon naman ng konting dangal ang Pilipino. Pag hindi magharakiri yan, dapat lusubin ng Pilipino yan at tayo na ang magharakiri para sa kanya. Pero sa tiyan niya natin, dapat ibaon ang punyal sa lips sa atin sapagkat tayo mga Pilipinong hindi senador ang biktima ng kawalangyaan ng Senado nito. Itong Senado nito sa ilalim ni Escudero, yan ang pinakabulok na yugto ng ating pong kasaysayan at pinalalapan ni Alan Peter Cayetano. Tumitino na sana ng konti sa ilalim ni Tito Soto na bagamat siya ay siit bulaga, abay medyo matino ang kanyang at decente ang kanyang demeanor, para siyang statesman, maganda ang kanyang performance, pero bawal yata sa kultura ng Duterte yung magandang performance mo. Dapat DDS culture ka. Ano ang DDS culture? Bastos, walang hiya, walang pinag-aralan, baboy, palamura. Kaya nga po yung mga vloggers na palamura, kahit na kumakampi kay BBM, abay, pag nagbura kayo, kulturang DDS kayo. Dapat kayo ay huwag pamarisan ng mga Pilipino. Masama kayong halimbawa kahit na kayo ay pro-Marcos. At ikaw, Mr. Marcos, ipakita mo na meron kang yagbol. Ipakita mo na meron kang wisdom. Ipakita mo meron kang political will. Huwag mo papabayaan na ikaw ay iniingot-ingot lamang. Siguro talagang ingot ka. Huwag mo papabayaan to. Yung iba, nanggugulo para maging Pangulo. Yan sila Sara Duterte, yung mga Cayetano. Alam po ninyo, pag nawala si Marcos at nawala si Sara, ang Pangulo ninyo, Alan Peter Cayetano, nakakadiri. Pag dumating ang panahon na ganyan, I will resign as a Filipino or I will go to the hills and fight with the NPAs, my heroes. Yan po ang aking pong hero. Pag ang uupo ay mga pareho nila Cayetano, mas masarap pag rebelde. Pagka ganyan po kasama ang atin ng kalagayan, ganyan kagulo, at mukhang China na ang siyang nananalo sa kaguluhan ito. Abay, wala po tayong magagawa kundi magkampihan na po tayo. At ako po ay kakampi sa New People's Army. Mabuhay ang NPA. Mga kaibigan, siguro kayo taken aback na bigla kayo sa sinabi ko. Sincere po ako. Bakit tayo galit sa NPA? Bakit mas galit kayo sa NPA kaysa sa mga pasibon ng family, kaysa sa drug lord na pareho ni Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Hindi ninyo alam
Basta galit lang kayo sapagkat dinikta ng Amerikano na kayo ay galit. Galit ang Pilipino sa Vietcong. Wala naman nagawa ang Vietcong sa atin. Galit tayo sa North Korean. Wala naman atraso sa atin ang North Korea. Galit tayo sa Hapon, tama lamang sapagkat sila ay nagbabayoneta at nagsasamantala ng mga Pilipina noong World War II. Eh dapat lang galit tayo. Pero ngayon, wala nang gyera. Galit tayo sa NPA, pero umamin kayo. Hindi ninyo alam bakit kayo galit sa NPA. Basta tingin ninyo, eh mga komunista kasi yan eh. Eh no, mas mabuti ba yung pandulugas ng mga flood control na yan, skandal, kaysa sa mga komunista? Ano po mas mabuti? Sino mas may atrasos sa taong bayan? Yung mga magnanakaw sa gobyerno o mga bayani ng mga NPA? Kinakailangan po ay magtapatan po tayo. Sapagkat kinakailangan, meron po tayong critical thinking, nag-iisip tayo. Ano na po ang ating pananaw dyan kila Michael Young, dyan sa Parmali? Eh bakit parang baliwala sa atin? Kitang-kita, pinapakita kung paano ginugulpi-gulpi, mananaksak, sasaksakin ni Paulo Duterte ang kanyang bugaw na mahirap, na walang pangalan, walang pwesto sa gobyerno, hindi military, hindi siga-siga. Eh bakit po natin pinapatawad yan? Bakit natin napapatawad ang mga tarantado dito sa ating lipunan? Mas galit kayo sa NPA kaysa kayo palparan, pumapatay ng mga kababayan na taga-UP, at tayo naniniwala dyan sa mga parinila selis, kaselis, ano ba yan? Yung mga naninira sa mga aktivista. Eh kaya aktivista yan, matalino, UP. Bakit sila aktivista? Sapagkat siya ng paraan para labanan nila ang Estado na nagpapairal ng kalupitan, pagnanakaw, at pagpatay at pagkawala ng katarungan panlipunan. Social justice. Ngayon, ang Senado po natin, wala tayo asan dyan. Wala makakapagligtas sa atin sa Senado. Eh kung merong Rizal Tiberos, away pinagtutulungan agad. Nandyan ang Jaime Marcos, nandyan yung mga walang hiya, nandyan yung mga bastos para ni Villanueva. Eh out of point of order mo, point of order mo. Sabi niya kay Jaime. At si Jaime naman parang uto-uto, point of order, Mr. Chairman. Abay, kahiya-hiyang Senado ito. Malayo ang aking pong pinagbabatayan ay hindi maaari maging batayan. Malayo ng panahon na ako po'y nag-aaral, abay nanonood po ako dyan sa Senado, Jose Jokno, yung pong tatay ni Shell Jokno, Ninoy Aquino Jr., ang gagaling magtatalumpati, ang tatalino, Marcos Sr., Turing, Arturo Tolentino, Jovito Salonga, Soc Rodrigo, Lorenzo Tañada, Eva Estrada Calao, mga kagalang-galang na mga senador, mga kaibigan. Ngayon, Lito Lapid, Robin Padilla, Marcoleta, Cayetano, Villanueva, Escudero, nakakasuka na mga kaibigan. At mga iba pang katraidor-traidoran, mga walang pagmamahal sa ating bayan na mga senador, mga kaibigan, mga Jingo Estrada type, JB Ejercito type, at nandyan yung mga Subiri type. Wala na po tayong kagalang-galang na senador. Ang dapat dyan sa mga senador, hindi na po KGG o kagalang-galang.
KSSM. Ano po yan? Kasuklam-suklam na mga senador gawa ng kanilang pagiging alipores ni Rodrigo Roa Duwag Duterte. Ay marami pa po mga mangyayari sa ating pong bayan. Gugulin at gugulin ito ng China para wag matuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Ano pong ating gagawin? Abay, magsama-sama po tayo. Umpisan ninyo ang pag-subscribe dito sa Kawalang Demokrasya sapagkat lulusob po tayo sa Senado upang ibalik natin ang gawin natin ang Senado sa kamay ng mga nagkukunwaring senador at ibalik po natin ang kapangyarihan ng tao. Umpisa na yan sa People's Initiative na atin pong papairalin upang mawala na yan political dynasty bago mag-2028. Pero mawawala po ang 2028 election sapagkat hindi papayagan ng China na aabot pa sa 2028 ang halalan. Dapat maging Pangulo na si Sara Duterte sang-ayon sa agenda ng China. Marami na po ang maglalaglagan dyan. Ilalaglag na si Martin Romualdez. Papauwi na ng sabinitan si Saldico. Magkakagulo na hanggang mag-people power destabilization versus PBBM sapagkat pilit nilang igigit na si Marcos ay nagnakaw din sa flood control. Eh magkakaroon po ng people power. Magkakaroon din ng people power ang DDS, sabi nila. Eh iba na sa Hague. Yung pala, nandito yung magnanakaw, si Marcos, ang kanyang pinsana, si Romualdez, at sang-ayon kay Saldico. Magkakagulo po ang ating bansa at mawawala na. Ito pong mga nanggugulo na ito. Ito nagbabangayan. Ang agenda ng China, palubugin, pabagsakin si BBM sapagkat nayabangan sila dito kay BBM. Sabi ni BBM na hindi niya isusuko ang kahit na kwadrado sentimetro ng Republika ng Pilipinas sa mga dayuhan, mga kaibigan. Ay dyan nabibilang na ang kanyang araw. Pero ikaw, Mr. Marcos, yung iba, ginagawa yan para maging presidente. Ikaw, BBM, presidente ka. You must act like one. Dapat maging pangulo ka. Dapat magpakita ka na ikaw ang pangulo. Dapat ikaw ay may political will. Dapat ituwid mo ng gusto. Itong ating pong bansa, nagkakagulo, ginugulo ng China. Hindi po yan magdideklara ng giyera sa pamamagitan ng baril. Tahimik, pero unti-unti niya makukuha ang Supreme Court, nakukuha niya ng Senado, hindi niya makuha yung Kongreso, nandyan sila Luistro, at nandyan ang social media, nandyan ang mainstream media na nagbubulgar na hindi matatago ang katarantaduhan ni Sara Duterte. Pero yung panggugulo, ang ehemplo po niyan ay yung nakaraang kagulo sa Senado. Walang hiyaan na po ito. Yung script na yan, hindi na nila kinahiya. Halatang drama. Pero Mr. Marcos, dapat kumilos ka. Huwag mong sasabihin na, I will look into this. No, heads must roll. Hindi pwede sasabihin mong, wala akong ino-order na arestuin si Bato de la Rosa. Wrong. Dapat arestuin nyo yan sapagkat merong warrant of arrest at inisyu yan ng International Criminal Court sa Republic Act ng Pilipinas. Nandiyan ang ating Republic Act 985 o 958, mga kaibigan, na nagsasabing valid yung warrant of arrest na inisyu
ng International Criminal Court kahit na hindi na tayo miyembro ng Rome Statute sapagkat nangyari ang krimen bago tayo iniwalay ni Rodrigo Duterte sa ICC. Mga kaibigan, ang agenda ng China at ni Sara Duterte ay magkaroon ng revolutionary government this year or next year. Basta hindi po aabot siya ng 2028 sapagkat baka nagigising ang Pilipino na hindi na nila gusto itong ganitong uri ng halalan sa ilalim ng COMELEC natin. Baka ito ipipilit na ng taong bayan ng hybrid counting system. Mawawalan po ng poder ang China. Bago mangyari yan, bago magkaroon ng momentum ang mga mangilang-ilang makabayan leaders natin, may i-destabilize na ng China ang ating gobyerno at iluluklok nila bilang Pangulo si Sara Duterte. Hindi matutuloy o hindi matatapos ang impeachment ni Sara Duterte. Yan po ang aking pong matapang na pag-analisa. Kung ako po ay magkakamali, bayan niyo pong pagbayaran ko yan. Pero yan po ang aking paninindigan. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!